Magandang umaga po mga kapatid ko sa GCOM family, especially po yung mga leaders natin. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin sa araw-araw at gayon din po yung mga bagong kapatid natin sa Panginoon at dalangin ko na kahit na may mga nasa gitna po tayo ng pandemic o ng krisis na ito, ay nadadama po ninyo ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pag-iingat, pagliligtas sa pamamagitan ng araw-araw na buhay, kaligtasan, proteksyon na tinatanggap natin at ng ating mga pamilya. Okay? So, ngayon po, ang nais ko pong ibahagi po sa atin itong salita po ng kalakasan. Dahil ang utos po ng Panginoon sa atin, no, sabi ng Bible sa unang Thessalonica, First Thessalonians chapter 4, verse 18, so encourage each other with these words. So encourage each others with these words. Now, sa Tagalog naman po, makikita po natin ang sabi doon ay kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Now, I believe napapanahon po itong ating pag-aaral sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Okay? At lahat tayo, iisa ang ating sitwasyon, iisa yung mga balita na nadidinig po natin, at iisa po yung mga katotohanan na nararanasan po natin. Now, isa po dyan sa mga balita na yan ay yung mga na nagugutom, yung mga kinakapos na sa buhay, pangkain, panggastos, okay? At marami dito ay namatay, okay? Mga nabiktima ng coronavirus at bukod doon, meron ding mga namatay na mga sanggol. Bakit? Kasi hindi naging maayos ang paglalapat ng medical no sa kanila, paglalapat ng mga aksyon no pangkalusugan. So nakalulungkot po ang mga bagay na yon. At syempre, kaantay po natin ng kaantay kung mag-extend pa ang ECQ at magiging GCQ at patungo tayo doon sa new normal hanggat hindi natutuklasan po yung bakuna na gamot no, sa COVID-19. Now, lahat ng ito ay pwedeng magdulot po sa atin ng takot at pangamba. At ayaw po ng Panginoon na bilang kanyang mga anak na magsisilbing liwanag, magsisilbing daluyan ng pag-asa, no? Ay alam niyo yun, dapuan po tayo ng takot at pangamba. So ito yung sabi ng Panginoon. So encourage each other with these words. Sa pamamagitan daw ng mga salita ng Panginoon, ng Bible, ay magpalakasan po tayo. So, isang paraan na titingnan natin na magiging kalakasan natin ay yung itinuro ng Panginoon. Okay? Now, meron din pong katotohanan na nangyayari po ngayon at ito'y umiiral ano ho, na sinasabi nila na malapit nang dumating ang ating Panginoon at pangalawa, lumalakas na daw po ang sistema ng Antichrist, okay? The end times. Ang daming nagtuturo about the end times. Now, isa pa po at yung mga chips na kinakarga daw sa katawan, bakit? Kasi pangkondisyon dahil patungo na ang mundo sa pagtatatak ng 666. Okay? So lahat ng 'yon na nadidinig po natin kahit wala pa talaga tayong tamang impormasyon tungkol sa mga ganong aral about the end times, pero grabe no, malayang nadidinig ito ng bawat tenga. At kung walang maayos na gabay at karunungan, kaalaman, ito ay pwedeng magdulot ng takot at pangamba. Kaya nga ayaw 'yon ng Panginoon. Now, itong verse na ito sa Thessalonica na sabi, so encourage one another with encourage each other with these words. Ito po ay tumutukoy doon sa muling pagbaba ng Panginoon at ang pagsalubong ng mga Kristiyano sa Panginoong Hesus sa ulap, okay, sa alapaap. Now, so ibig sabihin, darating talaga ang panahon, totoo, no? Gusto ko pong basahin ito sa First Thessalonians, no, upang ang pangyayari na ito na nadidinig po natin ay hindi magdulot sa atin ng takot. Bagkus sa pamamagitan ng Bible ay magdulot sa atin ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan ng isip. Dahil yun po ang nais kapag itinuturo po ang lahat ng ito, no, ang nais ng Panginoon ay maging kalakasan at
kagalakan natin bilang mga anak niya. Okay? Sa unang Tesalonica, kabanatang 4, okay, ang talata ay 15, no? Verse 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. No? Okay? Tayong mga nabubuhay pa, okay, at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. So ito daw po yung mga nabubuhay pa at marahil yung mga natitira, no, hanggang sa dumating ang Panginoon. Okay? So, ang sabi dito ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hindi mauuna sa mga namatay na. Ano kaya yung tinutukoy dito? Verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel. Okay? Maririnig ang tinig ng arkanghel. Bakit kaya? Anong araw yun? At madidinig daw yung tinig ng arkanghel. At ito pa ang sabi, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. So ito pala yung araw na tinutukoy, the day of the Lord, yung araw ng Panginoon. Okay? Mangyayari pala talaga ito. Hindi lang natin alam kung kailan, pero ang Biblia, meron po siyang mga sinasabi na mga senyales o palatandaan na malapit na ang pagbaba ng Panginoon. Okay? Now, tingnan niyo sabi dito, no? At ang mga namatay na ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Now, ito yung senaryo. This is the day of the Lord. Kapag daw po bumaba ang Panginoon, kahit una, ano yun? Nadinig ang tinig ng arkanghel, nadinig ang trumpeta ng Diyos. No, ang sabi doon, bababa mula sa langit ang Panginoon na sumisigaw. Then, ito ang mangyayari. Yung mga namatay na mga kapatid natin na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas o yung na born again, yung kanilang spirit, hindi religion, na born again, yung kanilang spirit, ang sabi dito, ang mga namatay na sumasampalataya kay Jesus, okay, ay bubuhayin muna. Ayun, sila daw mauuna, bubuhayin muna. Then 17, pagkatapos tayo, okay, ikaw, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Now, ito pala yung senaryo na kung saan ay bababa ang Panginoon at ang sabi doon, lahat ng mga namatay na ay titipunin at pagkatapos yon tayong buhay pa. Okay? At ang mangyayari daw doon ay titipunin tayo upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Okay? So, ibig sabihin, kukunin tayo sa lupa at pagtas tayong kuhanin dito sa lupa, tayo ay mapupunta sa ulap dahil sasalubungin natin ang Panginoon. So, magkakasama tayo at ang Panginoon. Now, yung pangyayari na yan ay merong pinaliwanag, no, si Pablo sa unang Korinto. Basahin natin, no, yung sinabi din ng Apostol Pablo sa unang Korinto 15 at 52. Sabi dito, okay, sa 51, Mount 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. So, ibig sabihin, dalawa tinutukoy niya. May mga namatay at mayroong mga buhay. Okay? Now, anong sinasabi ni Apostol Pablo dito? Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Saan yun? Kailan mangyayari yon? Ang sabi, 52, sa isang sandali. Okay? Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ano yung twinkling of an eye? Okay? Kurap, no? Pagkurap ng mata. Sa isang pagkurap ng mata, sa isang kisap mata, kasabay ng pag-ihip ng trumpeta. Ito daw po, pag tumunog na yung trumpeta. Okay? Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay.
babaguhin tayong lahat. So ipinaliwanag na yun pa lang, pagkuha sa atin sa lupa, no, ay ang pangyayari daw yun ay isang kisap mata lamang. Then we will all be caught up, okay, to meet the Lord in the air. So ang tawag natin diyan ay rapture, pero ang pangyayari at ito yung tinuturo natin, yung kaganapan na isang araw pag nadinig ang tinig ng arkanghel, pag tumunog ang trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon magmula sa langit at pagkatapos titipunin ang lahat ng mga namatay at titipunin ang lahat ng mga buhay pa. Saan? Doon sa langit. Then ang sabi, lahat tayo ay babaguhin. We will all be changed. Okay? At doon, bibigyan po tayo ng isang bagong katauhan, katawan, glorified body to meet the Lord in the air. Now, sa sitwasyon po natin ngayon, paano tayo makaka-relate? Paano yan magiging pag-asa po sa atin? Okay? Now, alam po natin na kay may alam sa Bible, kay wala. No, sa lahat ng mga pangyayaring ito, no, mararamdaman natin na parang may pinatutunguhan. Bakit parang patindi ng patindi, kakaiba ng kakaiba yung mga nagaganap at nangyayari? At dahil sa mga pangyayaring ito, maraming tao nagsisimulang mapalapit sa Diyos. Natututo silang tumawag sa Panginoon, natututo sila na magdasal, manalangin. Okay? So ibig sabihin, alam nila na merong isang katotohanan na alam nila na may patutunguhan ng lahat ng ito. At isa na doon ay babalik ang Panginoon. Now, isa sa nakakatakot at kaya nga sinabi magpalakasan tayo, kailangan lumakas ang loob. Bakit? Kasi ang katotohanan, may mga pangyayari sa panahon ngayon na pwedeng maging senyales na ng sinasabi ng Panginoon na tribulation. Okay? Ano ba yung tribulation? Okay? So meron pong sinasabi ngayon sa Mateo, tingnan natin kung ano daw yung isang magaganap sa mundo, no? At mangyayari daw ito sa mundo. Okay, sa Mateo 24, okay, Mateo 24, ganito po ang sabi, 29, tingnan natin yung 29. Hindi, magsisimula tayo sa verse, tingnan natin yung verse 18. Okay. 19, verse 19. Mateo 24:19. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. So, ito yung tribulation. Magkakaroon daw ng mararanasan ng sanlibutan ang matinding kahirapan, ang matinding kapighatian. Pighati, grabe parang may puot na mararamdaman ng tao ang mundo. At itong matinding kapighatian daw na ito ay hindi pa nararanasan kailanman. Hindi pa nararanasan kailanman. So, pwede nating sabihin na ang panahon natin ngayon ay hindi ito yung iba ito doon sa panahon na tinutukoy ng Biblia. Okay? Bakit po mga kapatid? Kasi nga po, ay mas maganda pa ang panahon natin ngayon kaysa sa nung panahon ng Hapon. Walang mabili, walang tindahan, lahat nakaparang bilanggo, lahat kulong. Okay? So kung kumpara lang sa history ng ating bansa. Pero ang punto po mga kapatid, lahat ng ito, ang mundo ay papalapit ng papalapit doon sa pangyayari na ito na sinasabi na mararanasan ang matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan. So imagine ang hirap mabuhay sa panahong ito na kumbaga mararanasan mo yung matinding kapighatian na hindi pa nararanasan. Kung ngayon marami sa ating mga kababayan nahirapan sa COVID virus, sa pandemic na ito sa ibang bansa, ang daming mga namamatay sa Africa, at sa ibang bansa, mas matindi pa dahil hindi pa nararanasan, mula ng likhain ng sanlibutan. So ibig sabihin pangkalahatan nito sanlibutan, buong mundong kahirapan na matinding pighati. Now, ang sinasabi ng Panginoon,
bago dumating ang mga matindi at masasamang pangyayaring yan. Nakakatakot yan. No? At talagang maraming nagkikwento ngayon sa Facebook, sa internet, at kung ano-ano pa na ganyan na daw ang magaganap sa ating bansa. Eh di siyempre nakakatakot po talaga yon. Pero kailangan nating lakasan ang ating loob sa pamamagitan ng mga turo na ito. Now, paano tayo ngayon lalakas ang loob? Okay, tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon sa 4:18, nasa tama, 4:18. Kaya nga, unang Tesalonica 4:18, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Okay. So, tingnan din po natin yung uh, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. Tingnan niyo po 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. Hindi tayo, okay, hindi tayo. Sinong tinutukoy dito po? Yung mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, okay, yung mga na born again, ibig sabihin ipinanganak na muli ang kanilang espiritu, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Okay? Now, yung tribulation, yung matinding kapigatian, no, i-describe po mga kapatid na ito daw po yung puot ng Diyos. Dahil sa kasamaan ng mundo, sa kasamaan ng tao, now, doon ay mararanasan nila ang puot ng Diyos. Dahil tinanggihan nila si Jesus. Now, ibig sabihin, hindi tayo pinili upang bagsakan ng kanyang puot. So, yun ang mabuting balita. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang tagapagligtas, meron kang pagsunod, meron kang pagkatakot sa Diyos, meron kang pagde-desire na sundin siya, meron kang pagnanasa na bigyan mo ng karangalan ng Diyos sa buhay mo, then siya ang iyong Panginoon. Hindi ka nabubuhay ng pangsarili mo lang, hindi ka nabubuhay na wala sa isip mo si ang Diyos, hindi ka nabubuhay na isabihin, isinasaalang-alang mo ang mga prinsipyo. Kaya ka nagbabasa ng Bible, hindi dahil Christian ka. Kaya ka nagbabasa ng Bible hindi dahil born again ka. Kaya ka nagbabasa ng Bible kasi anak ka ng Diyos. Okay? Dahil anak ka ng Diyos. Kundi, sabi dito, hindi tayo pinili upang bagsakan ng kanyang puot. So, hindi sa atin ang matinding puot ng Diyos. Kundi ano yung para sa atin? Sabi dito, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, ang point mga kapatid, dumating man ang mga end times na yan, dumating man, no? Nawa, wag po tayong matakot. Wag po tayong mag-alala. Kasi kapag ang tao dinapuan na po ng takot, napaparalyze na yung mga mabubuting bagay na pwede niyang gawin. Napaparalyze na yung motivation, inspiration na pwede niyang idulot sa kapwa-tao. Bakit? Takot eh. Ayon ng Panginoon na tayo mismong mga anak niya ay dapuan ng takot. Bagkus, kung ito mang mga pangyayari na ito ay nakakatakot o ito man ay malapit nang mangyari yung tribulation, no? Hindi para sa atin ang tribulation. Ang sabi ng Bible, pagbaba ng Panginoon, tayong mga buhay pa na sumampalataya sa Kanya, ay kukunin niya, will be caught up in heaven. Iaangat tayo, aalisin sa lupa, dadalhin sa alapaap para sa lubungin ng Panginoon. Then after that, yung mga tumanggi, yung mga naiwan, yung mga walang pake kay God, yung walang pake sa Panginoon, yung mga nabuhay lamang sa relihiyon, nabuhay lamang ng walang relasyon, pero may relihiyon, mga kapatid, sila'y maiiwanan dito sa lupa. At pagkatapos, mararanasan nila ang matinding puot o yung matinding kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. So mga kapatid, anuman po ang madinig nating kwento, anuman pong malala na maisip mo, palakasin mo ang iyong loob. Isang araw, bago mangyari ang lahat ng kinatatakutan na yan, kukunin tayo ng Panginoon at makakatagpo natin siya sa alapaap. Okay? So tama ang sinabi ng Panginoon, so encourage each other with these words. Ito po ang turo ng Panginoon, ang tungkol po sa pag-alis sa lupa, we will be caught up, dadagitin po tayo, no, sa isang kisap mata, dadalhin tayo sa ulap, no, at yan ang tinatawag po nating rapture. So mga kapatid ko, magpakatatag po tayo. Okay? Kapag malakas ang loob po natin, kapag hindi po tayo takot, may dahilan po tayo para maging blessing sa kapwa. May
dahilan po tayo para maging tulong sa kapwa po natin. Why? Dahil panatag ang ating puso. Hindi po tayo natatakot, hindi tayo nangangamba na gawin ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil doon, nalulugod ang Panginoon. Okay? So mga kapatid, muli, ang rapture po, no, pag sinabi nating rapture, ito ay ang pagbaba ng Panginoon sa langit, patungo po sa alapaap o sa ulap, okay? Upang katagpuin ang kanyang mga anak o katagpuin ang mga sumampalataya sa kanya. So ito daw po yung panahon ng the day of the Lord. Ito po yung araw ng Panginoon at ang araw ng Panginoon is a day of blessing. This is a time of blessing. At ang pangyayari daw na ito na rapture, ibig sabihin ay it takes place in a moment, in the twinkling of an eye. Okay? In the twinkling of an eye. So, ibig sabihin, tayo po mga mananampalataya ay hindi para sa tribulasyon, hindi para sa matinding kapighatian, kundi tayo ay makakasama ng Panginoon. Okay? Dahil lahat ng magiging liwanag, lahat ng magiging pagpapala sa mundong ito, tayo yon ang mga anak ng Diyos, ililigtas niya tayo sa matinding puot at matinding kapighatian na ilalaan sa mga sumuway at hindi kumilala sa ating Panginoong Hesus. Okay? So muli mga kapatid, lakasan natin ang ating loob. Kumilos tayo, maglingkod tayo, magpatuloy po tayo bilang isang magkakapatid. Okay? Gawin natin kung anong mabuti at tama, magliwanag tayo sa ating kapwa, tumulong po tayo, mag-motivate tayo, i-inspire natin, i-edify natin ang ating mga sarili sa isa't isa sa life group natin, magpakatatag po tayo. Okay? So, marami pong salamat. God bless you all.